Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa mapagpalang umaga po mga kapatid, ako po si Pastor Lian Orizal from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ating matutunghayan ng Numbers 14, 3b to 4 na may pamagat pong Israel rebels by longing to return to Egypt. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumalangin sa Panginoon. Ama namin, Diyos na dakila tapat, pinupuri ka po namin sa araw na ito, Panginoon. Ama, salamat sa biyayang buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala at pagkukulang. Dalisayan niyo po kami nang matanggap po namin ng lubusan at maunawaan ang inyo pong salita. Dalangin po namin na ingatan niyo po kami sa aming pagtalakay sa umagang ito at pangusapan niyo po kami sa inyong nais at kalooban sa amin sa pamagitan po ng inyong salita. Tinataas po namin ang gawaing ito sa pangalan niyo po, Ama, aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, ang devotion po natin ay matatagpuan sa Numbers 14, 3b to 4 na may pamagat na Israel rebels by longing to return to Egypt. Atin po itong basahin. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik. Bilang konteksto ng ating binasa, ang Numbers 14 ay tumalakay sa pagre-rebelde o paghihimagsik ng mga Israelita sa Diyos. Ang mga Israelita ay inihahon ng Diyos sa pagkakalipin sa Ehipto at pinangakuan ng lupang pangako or the promised land na binanggit at tiniutos kay Moises sa Exodus 33 verse 1. Sa chapter 13 at 14 ng Numbers, dumating na sila sa timog na bahagi ng lupang pangako, ang Kanaan, after ng kanilang paikot-ikot sa ilang o desyerto. Sa chapter 13, inuutusan sila ng Diyos na pumili ng mga leader na ipapadala upang maging espiya na susuriin at magmamanman kung ano ang kalalagayan ng lupain. Pagkaraan ng 40 araw ng pag-umanman ng mga espiya, sila ay nagbalik at nag-report sa mga kalalagayan ng lupa. Iniulat nilang malaki ang lungsod at matitibay ang mga pader, mayaman at masagana ang lupain. Kanila ring binanggit na ang mga nakatira roon ay malalakas at higante. Simula nang mabanggit ang ulat na ito, nag-uusap-usap na ang mga taong bayan at nagreklamo na kay Moises. Isa sa mga espiya na nakasaksi ng kalalagayan ng lupain ay si Caleb. Minungkahi niya na sa kabila ng mga usapan at mga reklamo ay huwag na silang mag-aksaya ng panahon. Kanila nang lusubin ang lupain sapagkat kaya nilang gabihin ang mga naroroon. Ang iba namang espiya na kasama ni Caleb pumunta sa lupain ay nagsabing di nila kaya sapagkat malalakas ang mga naroon at sino mang lulusob ay lalamunin lamang ng mga higante. Sa kanilang pananaw na ganito, ito ay nagdulot sa kanila ng kalungkutan at magdamag silang nag-iyakan. Pinagbulong-bulungan nila si Moises at Aaron, sinisisi nila ang mga leader na ito. Sabi nila sa chapter 14, 2-3, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ang ating mga asawa at anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At ang kanilang naging tugon sa kanilang naratnan at nadaman patungkol sa kalalagayan ng lupang pangako. Sa verse 4, kanila pong tugon ay sila'y nag-usap-usap. Sila ay pumili ng isang leader at mangunguna sa kanilang pagbalik sa Ehipto. Kung ating pong bibigyang pansin dahil sa mga bagay na hindi komportable at hindi pumabor sa kanila, nagawa nilang pag-isipan ng Panginoon na sa pagdala sa kanila ni Yahweh sa lupain ay sila ay mamamatay at parang walang katuparan ng pangako ng Diyos. Marahil sila ay nangamba dahil sa mga ulat at higante na kanilang nakita na manmanan roon. Di nila kaya ang higante kung kaya't pinili na lamang nilang bumalik sa Ehipto kaysa hingin ng kalooban ng Diyos at lakaran ng may pananampalataya ang sitwasyon. Sapagkat kung titignan natin sa mga previous chapters po, maraming katagumpayan ay pinakita sa kanila ng Panginoon bago sila humantong sa kalalagayan nila roon, bago pa man sila makapasok sa lupang pangako. Kayang-kayang gawin ng Diyos na sila'y pagtagumpayin sa kanilang hinaharap. Ang Diyos ay mas malaki kaysa higanteng kanilang nakita. Ngunit dahil sa kanilang kawalang pagtitiwala sa Diyos, they just decide na pumili ng leader na magbabalik sa kanila sa lupain ang umalipin sa kanila. They rebel to the Lord for
choosing their own will because of their emotions and fear over the promises of the Lord. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos kung ano ang kanyang binigkas siyang pinangyayari ng Diyos. Into our lives po, may mga bagay na hindi favorable sa atin at magiging sanhi ng hindi natin pagsunod o pagsalungat o maging ang rebellion sa Panginoon. Marahil may mga panahon po na hindi aangkop sa atin ang sitwasyon. Kaya't mananahan tayo sa sarili nating pagdedesisyon at tatalikuran ang kalooban at pagkilos ng Diyos. Ngunit nais po ng Diyos na ating tandaan, hindi tayo dadalhin ng ating Panginoon sa isang sitwasyong iiwan niya rin tayo. Kanya tayong sasamahan, ililid niya tayo sa katagumpayan kung kahit magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Tuon natin ang ating mga mata sa Panginoon, the author and finisher of our faith. Our God is biggest among all the big that life could offer. And tandaan po natin that kung hindi tayo magpapatuloy sa kalooban ng Panginoon at tatalikod tayo at mas pipiliin nating bumalik sa kalalagayan natin noon, nahihirapan na tayo sa mga nararanasan natin sa ngayon, hindi po natin mararating at matatamasa ang mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya't kapit lamang po ng may pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon upang mapunta at masilayan ang mga pangako niya sa atin. Walang di kinaya ang Diyos para sa tao. Preparasyon at testing lamang po sa mga Israelita ang pagkakita nila sa higante. Sa atin rin sa mga nararanasan natin, preparasyon lamang po ito or ang mga higante po sa buhay natin, preparasyon lamang Panginoon sa mga malahiganteng pagpapala ng Diyos para sa bawat isa. Sa ating pagtatapos po, tayo po ay manalangin. Ama namin, Diyos na dakila at tapat. Ama, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan ng inyong salita. Nawa po itimo mo ito sa puso namin at magamit namin, dalhin namin sa buhay namin, Panginoon. Pagkaingatan niyo po ito, kamit gabayan sa araw-araw. Increase our faith, Lord, through your words and will, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magtiwala. Patuloy naman tili sa inyo po. At sa inyo po, Panginoon, ang magtatagumpay kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating devosyon. Palagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos upang lubusan po nating maunawaan ito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito po sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa ipalain po tayong lahat ng Panginoon. Magpapalang umaga po.